morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating libangan po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shout out muna tayo kay Alan James Hiraldo, Butuan City, Arvin Lumayog, Marikina, Lawrence Ige, Sarlatan, Kandihay, Salvador Ocampo, Apo Iyon Atio, SBR Gimyard, Dino Riambunanza, Idol Winok, Siargao Island, Andres de los Santos, Jire de los Santos, Iligan City, Isabela, Baldilos, Van Habrica, San Francisco, Aurora, Quezon. At saka itong kaibigan natin na pumunta sa atin dito kahapon na si Marciano Amura. Magandang umaga sa ating lahat po. Ito naman sa atin mga kaibigan, palagi kong sinasabi na ito'y lang, talagang usapang magmamanok lang, enjoyment lang. At talagang ganun po. Ito naman sa atin mga kaibigan na hindi naman ito pagmamarunong or nagtuturo. Andito sa atin mga kaibigan ay pinahayag lang natin kung ano yung mga ginagawa natin dito sa paligid ng ating manukan po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay medyo maganda po yung panahon natin ngayon mga kaibigan, at saka sana hindi ito umulan kasi pag palaging umulan mga kaibigan nakakapagod po. Araw-araw po kung kumukuha ng buhangin doon sa baybayin mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon mga kaibigan ay itong pamahiin mga kaibigan, pamahiin po. Ito bang pamahiin ay nakakasama o nakakatulong bilang isang magmamanok po? Ayun ang ating mga kaibigan topic ngayon po. Kasi ito namang mga pamahiin mga kaibigan, lalo na sa ating mga Pilipino, kultura natin to. Bilang isang magmamanok po, ang dami pong po, katulad ng mga kaibigan, hindi maglaban kasi may dalaw yung asawa niya, ganun po. Talagang nangyari yan dito sa amin mga kaibigan na hindi siya maglaban kasi may yung asawa niya, menstruation po. At saka yung iba naman mga kaibigan, may mga kaanak na medyo may pumanaw. Ay sa akin naman dyan mga kaibigan, yan naman po ay nakakatulong sa bilang respeto po. Ang iba naman ngayon mga kaibigan, may bago na daw, magpaalam na manabong daw siya, pumunta dun sa sa kabaong, magsabi na daw siya, maglaban. Sa akin dyan mga kaibigan, tama na yung hindi tayo maglaban kasi bilang isang respeto po sa namayapa nating mga mahal sa buhay mga kaibigan. Yun din po ay sa akin dati mga kaibigan, maglaban kami. Kasi dati mga kaibigan, medyo may amo kami. Kami lang po ang yung taga handling, taga patuka. Pumunta kami sa mga kaibigan, eskwelahan po ay medyo talagang hindi ka kumakain kahit mga kaibigan. Kasi yun ang ng aming boss po na talagang bawal kumain habang nagtapad pa or maglaban pa. Kaya kami mga kaibigan ay talagang gutom na po. Yung kaibigan kong isa, doon kami sa CR mga kaibigan, nagtago kami, kumakain kami ng mga itlog po, yung boiled egg mga kaibigan. Kasi napakabawal po mga kaibigan, kasi yung mga bawal kainin doon sa loob ng sabungan. Sinasabi sa amin yan mga kaibigan, yung sabaw na manok, yung itlog ng manok, totoo yan mga kaibigan. Yung kambing, di ko lang alam kung bakit mga kaibigan. Ang dami dun sa sa loob ng eskwelahan po na marami nagbinta ng ganyan mga kaibigan. Kaya ikaw bilang bilang kasama ka namin, wag mo talagang gawin yan kasi magagalit yung amo namin mga kaibigan. Bilang respeto naman, bilang kasama sa grupo, at lang wag mong gawin yan. Pero hindi talaga matiis mga kaibigan, lalo na pag ang oras po ay 2 o'clock in the afternoon. Gutom talaga mga kaibigan, hindi ka pwedeng manangalia, tawag dyan mga kaibigan sa maniudto. Di talaga pwede mga kaibigan. Kaya sa amin, talagang gutom ka na, magtago ka na lang doon sa CR mga kaibigan, kain ka ng itlog doon. Yun na lang ang kaysa maulsir ka pa, di ba? Ang daming pamahiin mga kaibigan. Yung iba nakakatulong, yung iba naman nakakasama. Katulad ng mga kaibigan na nakasama, yung mga kaliskis na isang manok. Kung may nakitang kaliskis mga kaibigan na medyo maganda talaga sa iyo, yung mga trismedia o bastunan ba, imbes na yung isugal mo ay
midya-midya lang, itudo mo na yung pira mo. Hindi mo naman yan masigurado, mga kaibigan, na manalo ka talaga. Kasi ako naman, mga kaibigan, bilang isang magmamanok po, hindi ako naniwala sa mga ganun, mga kaibigan. Yung mga, kasi ilang bisis akong nag-ano dyan, mga kaibigan. Katulad nung kinukuha mo yung manok sa kulungan. Diba? Hindi natin lagyan yan, i-open lang yan. Hindi lagyan. Ito lang, tinitesting ko talaga, mga kaibigan. Nilagyan ko ng manok dyan. Tapos, inano pa. Medyo inanuhan pa yung mga paa. Nilalagay ko sa kulungan. Yung manok namin, mga kaibigan, nanalo naman sa exam ko. Ito yan. Kaya hindi ako naniwala sa mga ganun. Pira na lang sa iba. May nag-comment naman sa akin dyan, mga kaibigan, isang araw na, boss, hindi daw siya maniwala pag ang manok na buyahan ay matatalo na. Hindi ko naman sinasabing matatalo, mga kaibigan. Yung buyahan na manok po ay iniwasan namin yung gawing broodcock. Kasi po, pag may manok ang buyahan, magmana yan, ayaw ko lang ganun, mga kaibigan, kasi pag ano kayo sa exam, talagang iuna mo yun. May mga ano ka pa ang iisipin ba? Di katulad yung walang mga ganun, mga kaibigan. Sabi niya sa akin na, nag-comment siya na hindi daw siya niwala na pagboyahan ay matatalo na. Hindi ko naman sinasabi yan, mga kaibigan, na matatalo. Yung makasamahan niya pag hindi mo siya iuna, may tendency. Kasi yun ang boyahan eh. Pero kung matatalo, ang daming bisis, mga kaibigan, mananalo yung boyahan, lalo na pag inuna mo. Pero pag pinalas mo, mga kaibigan, baka madiskasya yung una niya kasi kainin daw ng buhaya. Yun ang ano. Pero hindi ko sinasabi, mga kaibigan, na matatalo na talaga yung mga boyahan na manok. Hindi po. May mga may mga steps lang gawin mo pag mayroon kang manok na ganyan. Lalo na pag nag-ano ka ng derby, 3 manok mo, iuna mo talaga yung may buhaya po. Yun ang sabi nila. Pero ako sa mga ganyan, mga kaibigan, pamahiin, ang ano lang talaga dyan, mga kaibigan, ay paniniwala lang po. Kasi pag masyado kang kampante doon sa kaliskis, imbis na medya-medya lang yung iposta mo, itudo mo na lahat mo. Sa bunga naman, kaibigan, dami pong mga pamahiin na nakita natin. Katulad nung magbitaw ka na, tumitilaok yung manok, salukin sa kamay, mga kaibigan. Pag salos kamay, sa bulsa. Ako, di ko alam kung ano ang ibig sabihin yan. Baka kwarta na, ilagay dito. Yung iba naman, mahulog yung mga balahibo, kunin, ilagay sa bulsa, di ba? Anong mga meaning doon, di ba? Ang dami mong papapasok sa isip mo, mga kaibigan. Baka inilagay sa bulsa, baka mananalo na siya o ganun. Di natin alam, di ba? Katulad ng may mga pabaliktad na mga kaibigan, balahibo sa buntot ng manok. Ang gawin daw doon, mga kaibigan, ay ipa-dilid ng bitaw para daw masakuban yung kalaban. Ang dami kong nakita dyan, mga kaibigan, na pinaano pa pero natalo pa rin. Kaya sa atin, mga kaibigan, ako po bilang isang magmamanok, ang tingnan ko lang sa manok talaga, mga kaibigan, yung palo niya at saka yung anong klaseng estilo na nandyan sa kanya po. Yun lang, mga kaibigan, ay kahit sabihin pa na itong mga manok na to ay mga losing line to, kung sobrang galing, talagang kunin ko pa rin yan, mga kaibigan, totoo yan. Hindi ako niwala dyan, mga kaibigan, na katulad dati na pag binubroodcock mo itong manok na to, ay talagang ang mga anak ay mananalo din. Ako, paano kung imported yan, galing Dingper, ilaban mo para ang broodcock mo ay mananalo? Ako, hindi siguro, napakamahal nun, mga kaibigan. Kaya sa atin, bilang isang Pilipino, kultura natin yan, na sumusunod sa mga pamahiin. Kasi ang dami pong pamahiin, mga kaibigan. Ngayon, katulad ngayon, ay may mga kaibigan, may medyo na pumunta na kayo sa sabungan, tapos may umanong pusa na itim, gumaganon sa sasakyan nyo, hindi na daw kayo magtuloy ng laban. Ako, nakakaano, mga kaibigan, kung nagkondisyon ka dyan, talagang inaano mo yan ng pizza po, na dyan ka talaga maglaban, ibalik mo yan sa inyo, mag-ulit ka na naman ng 21 days. Ako, hindi pwede yun, gano'n, mga kaibigan. Katulad ng, mga kaibigan, hindi maglaban kasi menstruation ng asawa niya. Kasi dinudugo, mga kaibigan. Ayaw ituloy yung naka 21 days ka na. Mag-18 days ka na. Nako, hindi mo ituloy yun. Nako, talagang ituloy mo yan, mga kaibigan. Mo na lang yan. Parang charge experience. Tingnan mo kung mananalo ba o matatalo ba. Kasi kung palaging ganyan, mga kaibigan, ako, mas siguro, mas lamang ka sa talo dyan.
Kaya sa atin, mga kaibigan, bilang isang magmanok po, kahit nga pamahiin dyan na sa tingin ng iba ay 80% o 100% na totoo, pag-aralan pa rin natin yan, mga kaibigan. So, hindi ko naman sinasabi, mga kaibigan, na lahat ng pamahiin ay hindi totoo po. Kasi ako naman, mga kaibigan, naniwala naman ako dun sa kung straight na yung talo mo. Tawag sa amin dyan, mga kaibigan, magpalina ka, magpaaso ka doon, magpauso ka doon sa araw ng Friday, 6 o'clock in the evening. Pausukan mo yung ano mo, yung kulungan mo para wala na sa malas. Naniwala ko diyan, mga kaibigan. Yun lang talagang isa nga inaano ko po, na pag medyo straight yung malas mo, straight yung talo mo sa exam, magpauso ka, magpausukan mo yung mga nilagyan mo bago ka pumunta sa exam po. Pausukan mo doon, yung tawag nila doon, mga kaibigan, palina po. Hindi ko alam, mga kaibigan, pero sa akin, naniwala ko kasi dati straight yung talo ko. Tapos nagpausok ko, mga kaibigan. Medyo sa susunod na laban ko, mga kaibigan, ay talagang nanalo po. Hindi ko lang alam kung nagkakataon ba yun, pero pag ganun talaga, mga kaibigan, pag straight na, ay talagang magpausok ako sa mga kulungan, mga kaibigan, yung tinatawag na, hindi ko lang alam, kamangyan pala, mga kaibigan, kamangyan na. Pag manuhan mo yan ng apoy, ang lakas mo usok po. Marami naman dyan makita sa mga mga kaibigan, yung may mga birhin na gano'n. Katulad dun sa Mindanao, yung mga kuta tinatawag, ang daming nagbinta dyan sa gilid-gilid, mga kaibigan. Anuhin mo lang na yung kamangyan po, pampausok yun sa pampawala daw ng malas, mga kaibigan, kung ikaw ay naglaban po. Pag video straight na yung talo mo, pausukan mo yung kulungan mo na nilagyan mo ng mga manok mo na natalo po. Araw ng Friday, 6 o'clock sa gabi po. Kaya ginagawa ko yun, kaibigan. Naman, effective naman. Pero hindi lahat ng panahon, kaibigan, na itong mga pamahiin ay nakakatulong o nakasama. Kasi minsan, sa sobra nating tiwala sa kaliskis o pamahiin na yan, baka yan pa ang maghila sa atin sa po. Kasi katulad niyang may budget ka pang kuryente dyan. Tapos sa sobra mong tiwala sa kaliskis na yan, inaano mo pa, pinupusta mo pa sa exam, nako, baka yan ang kaibigan, na masuntok tayo ng asawa natin po. Totoo yan, mga kaibigan, kasi ilang bisis na akong grabe yung kaibigan ko isa, mga kaibigan, magpunta ng sabungan. Talagang mayroon siyang attire, mga kaibigan, na magkulot talaga ng t-shirt. Hindi ko lang alam, mga kaibigan, kung ano yun. Kasi daw, pag may sabungan daw, mga kaibigan, kailangan magkulot ka daw ng t-shirt para swerte ka daw. Malapit ka daw sa swerte. Sa akin, mga kaibigan, kahit puti, kahit ano yan, basta swerte ka talaga. Pero may tao talaga, mga kaibigan, na magaling o marunong talagang magsugal. Hindi ko lang alam kung paano yun, mga kaibigan. Siguro, baka niya, apaso niya, mga kaibigan, ba kung talo siya ngayon, talo siya 300, sunod pusta 600 siguro. Pag talo ulit 1 to, ganon. Tuloy-tuloy ba, mga kaibigan? Kung magratsada yung biya, mga kaibigan, o sa patay ka dyan. Kaya di pa rin natin yan masigurado, mga kaibigan. Pero may mga tao talagang medyo swerte sa trabisiya po. Totoo yan, mga kaibigan. May kapitbahay ako rito. Ilang bisis na kaming nagsama dyan. Halos panalo, mga kaibigan. Pag uwi sa galing sa exam, halos panalo kung magtrabisiya siya po. Minsan pag magkasama kami, gusto ko mag-chip in kami, kaibigan, na tag 500 kami, ganon. Kasi magaling siyang magpili ng manok po. Totoo yan, na-gifted yung mga taong ganon po. Talagang isang tingin lang, mga kaibigan, alam nila kung sinong mananalo po. Kasi kadalasan, mga kaibigan, ilang bisis na kami nagsama dyan. Pag uwi sa bahay talaga, may panalo talaga po. Kasi hindi naman siya masyado, mga kaibigan, yung malaki magpusta. Pero pag video makadala na siya ng 1,000, 1,500, uwi na yan. Hindi na yan kasi 1,500 na, magsugal pa, naku, hindi na po. Talagang hinto na, sa next na naman Sunday po. Parang libangan lang talaga, mga kaibigan, siguro, ganun. Kaya medyo mananalo yung tao na yun. Kaya ang galing yung magpili po. Ako naman, tayo nung kaibigan, pag nakita tayo medyo kilala itong may-ari ng manok, doon tayo magpusta di ba? Kasi alam natin, mga kaibigan, na can-afford yan na o anong bilhin dyan para sa manok. Ang kontra naman sa isa, walang hugas yung mga
paa ng manok, nako, doon tayo sa medyo kilala na, at saka may mga bloodline talaga yung manok, pero hindi pa rin yan sigurado mga kaibigan. Baka may hinawakan na pamahiin yung walang hugas na ano po, paa ng isang manok. Totoo yan mga kaibigan, ilang bisis ko na yan nakita mga kaibigan, ang lurgo napakababa po. Pero mananalo pa rin yung ano po mga kaibigan, kasi hindi ko lang alam kaibigan, kasi sa Mindanao po pag mga ganong klase ano sa sabungan, may mga tinatawag silang anting-anting. Pero ako mga kaibigan, pamahiin, medyo dalawang isip ako dyan, pero yung tinatawag na anting-anting mga kaibigan, niwala ako dyan mga kaibigan, kasi ilang bisis na akong nakaano dyan mga kaibigan na ito lang nananalo yung manok mga kaibigan, yung kaibang bagay ba mga kaibigan na ilagay natin sa ano pag ano ng pagtakod ng tari po. Talagang ilang bisis ko yan nakita mga kaibigan, at saka nawakan ko talaga yan mga kaibigan, at saka na-experience ko talaga yan. Tawag dito sa amin ni Dagon yan yung anting-anting mga kaibigan Pero sa Mindanao hindi yan hindi effective, kasi yung mga sabungan doon, sabi nila may inilagay na parang sumpa mga kaibigan, yung kalansay ulo ng tao ilagay doon sa ruida. Hindi umbra yung mga anting-anting po. Yun ang sabi nila yung mga matatanda po. Pero sa mga ano lang, sa mga labas-labas lang na ulutan lang, hindi talaga sa legal na sabungan, pwede yun. Sa amin, sa Mindanao, hindi ko lang alam dito sa Bohol mga kaibigan kung ganun din ba. Kasi sa amin, sa sabungan, hindi pwede yung mga dagon o anting-anting mga kaibigan. Kasi mayroon ng sumpa inilagay doon sa sa ruida ng sabungan mga kaibigan. Kaya yun na po, yun na ang pinaka natin, pag-usapan sa araw na to. Ito naman sa atin mga kaibigan ay nakatulong o naka-enjoy. Kasi pag sinasabi natin dito, makarelate din kayo na ito pala yung mga ganun. Pero depende na lang sa inyo mga kaibigan kung maniwala kayo o hindi po. Bilang isang magmamanok mga kaibigan ay tayo lang naman ay talagang inilahad lang natin kung ano yung mga nakita nating kultura ng isang Pilipino po. Bilang isang magmamanok mga kaibigan. Good morning sa ating lahat po.